In Connections, programang punong-puno ng impormasyon, nagpapalawak ng kaalaman, naghahatid ng mga kaganapan sa pamamagitan ng mga INC Radio Satellite Studio sa iba't ibang kontinente ng mundo. Sa Asia, Australia, World Children's Worship Service. North America, Live from INC Radio California. South America, Profesional no sa Kamusta naman sa Latin America? Africa, The ability to turn at sa iba't ibang panig ng Europa. Unser Thema heute Yo soy la hermana Cristian. Buong mundo konektado sa programang In Connections. Happy Tuesday po mga kaibigan, mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, good afternoon, and good evening sa lahat po ng ating mga listeners and viewers all over the world. Welcome po sa programang ito, In Connections. Today is Tuesday, August 11, 2026. At patuloy pa rin ang mga pagbuhos ng ulan. Opo, bagaman nabanggit na po ng Weather Bureau na unti-unti na po yung hihina. At medyo nagpakita na nga ang araw. Kanina nakita na natin. At medyo paambon-ambon na lang. Pero may mga pabugso-bugso pa rin na buhos ng ulan. Kaya mag-ingat pa rin po tayo mga kaibigan, mga kababayan. Sa mga kababayan po natin nakaranas na naman ng mga pagbaha. Nako, mukhang nasanay na yung ating mga kababayan. Kaya dapat ay matutukan yan ng mga kinaukulan, yung ugat na dahilan, ano kaya ang dapat na maging solusyon diyan sa mga malawakang mga pagbaha kapag ganyan na biglaan ang mga pagbuhos ng ulan o kaya may mga sama ng panahon. Dagdag pa itong ating weather system, yung tinatawag na habagat. Opo, at mula po dito sa Quezon City, Philippines, ako po ang kapatid na Jay Valdez. Kasama rin po natin, i-welcome na natin ang ating mga host, starting with Ate Tel Palermo. Hello, Ate Tel. Hello po, Jay. Hello din po sa ating mga listeners and viewers for today. Luzon, Visayas, Mindanao at San Panig na mundo na nanonood at nakikinig sa ating programa In Connections. This is again your Ate Cristal all the way here from Localang Kinapawan Distrito po ng Cotabato North. At syempre, isa pong napakainit na araw po dito sa amin. Bago ba? Naninibago ba kayo sa weather namin ngayon? Ayan, isa pong napakainit po no weather po dito sa Kidapawan City po. Ayan, hello po sa lahat ng mga viewers and listeners po natin. Nako, nais ko po munang batiin ang aking pong palang sister na magdaraos din po ng kanyang kaarawan. Happy birthday po sa my sister Erica Palermo. Ayan, happy birthday sis! Ayun. Ilang taon ka na ba? Ate Tel. 23? Oo. Oo. May nagpapabati rin ng happy birthday. Oo, nagbe-birthday ngayon dyan sa taga-lokal ng Las Piñas. Ang kapatid na Antonio Omagap Senior. Opo. Yes. Greetings from Happy birthday po. Mats Omagap and family from Camarlon Omagap, Marian Omagap at Moises Omagap. Happy birthday po. Happy birthday po sa lahat na may birthday at anniversary. Teka lang, Jay, parang full force po tayo ngayon. Napakarami natin makakasama for today. At let's start with our guest host for today. Napapuntan natin ang Ate Heidi po natin. Hello, Ate Heidi! Yes, hello Ate Tel, Kaka J, at sa ating mga Kuya Tech on board. Hello po sa buong mundo, sa lahat ng mga nanonood, ng mga kapatid, sa mga kaibigan po namin. Good afternoon, good morning, good evening po sa ating lahat. Ako po yung Ate Heidi mula po sa lokal ng Fantas, distrito ng Lanao. Kamusta po dyan, Ate Tel?
Yes, kamusta naman po yung weather dyan, Ate Heidi? At excited ako makita ka ngayong October. Kaya natin, Excited how's the looking weather? forward to see you po, Ate Tel. Medyo makulimlim na mahangin po dito, Ate Tel, at alangan natin kung anong mangyayari. Uulan! Dito, no? Napakainit kasi. Pero mamaya, bukas na sana para matuyo yung aking labahin. Pero oo, pero sa mga listeners and viewers natin lalo na pa yung mga area po mababaha, ingat-ingat po tayo kapag may area na po na medyo mataas na po yung baha po, ay lumikas na po tayo. Ilagay po natin sa safe yung ating pong sarili, maging din po yung ating pong pamilya or mahal sa buhay. And speaking of Ate Heidi hindi lang tayo makakasama nila. Sino pa ba Ate Heidi? Yes, atin din makakasama ang ating pinakapoging guest host, ang ating Kuya Ivan. Hello, Kuya Ivan. Hello po to all our listeners and viewers po. Dito po sa distrito po ng Britain North, sa lokal po ng Newport, Wales. Ako po si Ivan Joseph Dalumpines dito po. I'm very excited for the show today po. It's actually really cold over here, just like at Ate Heidi. I think we should be okay. It hasn't started raining yet po, but I think I'll enjoy the rain anyway po. Okay po. Yes, thank you so much, Kuya Evan. Nakikita ko nga medyo cloudy nga talaga yung weather ninyo dyan, Kuya Evan. But wait, eto, may kasama pa tayong co-host po natin for today. Naku, walang iba kundi napakaganda nating Ate Biel. Hello po, Ate Biel! Hello po, Ate Tel, Ate Heidi, Kuya Ivan, and even Kuya Kajay. Hello po. Good morning, good afternoon, good evening, everyone. I'm at your Ate Biel Aquina from F. Manalo, Pampanga North. And currently, weather update here at Angeles City. I'm umuulan. Makulimlim tayo today. So lahat talaga, pag weather, medyo maganda yung weather sa iba-ibang lokal. Kala Ate Tel, umuulan. Pero pag dito naman, yung medyo hindi maganda. Sila Ate Tel talaga yung bright and sunny. Kaya ate kami naman ngayon. Hindi namin magpapatuyo yung mga Feeling ko nasa ibang lugar ako, ate. Hindi yata ako part ng Pilipinas show, ate, syempre. Kaya nga, lahat nasa panig tayo ng mundo. Konektado talaga tayo dito. And of course, sa mga listeners at viewers natin, muli tayo magpapaalala. Please don't forget to bring your, yung mga pananggalang nyo, yung mga, your water-resistant things. Lahat na. Gamitin nyo na lahat. Yung mga resources din na. Umbrella, hindi na talagang nawawala sa amin din yung umbrella, ate. Kasi konting ulan lang, ay talagang mawawala man yung ulan ng saglit, pero talagang bubuhos siya in a second. Ilang NDR or MC na yung nakukuha na namin as notifications. Kaya sa mga listeners and viewers natin, please be advised, be careful, stay safe, stay hydrated, drink your vitamins, but most of all, lagi po tayong mananalangin. Ang sagana, nasa mampanig tayo naman ng mga activities natin for the day. Kahit na-cancel yung mga works at even yung mga classes natin, ay gagabayan at poprotektahan tayo ng ating Panginoon. Yes, tama ka dyan, Ate Viel. Nako, sa ating mga listeners and viewers, yan mga bahaing lugar. Nako, ingat-ingat po tayo. Stay alert po tayo. Makinig tayo sa mga news updates din po. Manood kayo at makinig po kayo dito sa mga updates din po namin dito sa INC Radio, Net25, INC TV, dahil dito walang fake news. At speaking of, nako, Ate Viel, parang quite interesting yata yung pag-uusapan natin for today. Ano bang pag-uusapan natin, Ate Viel? Yes, I'm really excited, ate. Especially, ang dami nating mga makakasama today. Kaya alamin po natin dito sa ating topic na at segment na Anong Ganap Today? Anong Ganap Today? Life can be overwhelming, but peace is possible. Discover how mindfulness and balance help you stay calm and focused even in the busiest times. Don't miss this inspiring episode on In Connections, only here on INC Radio. Ayun. So, that's our topic for today. All about inner peace in a busy world. So, syempre, first of all, would like to thank yung mga gumawa po ng mga mats natin today.
And sino ba ang gumawa ng maths natin today? But I feel like si Ate Alessa Amor, Francesca, lagi naman siya Ate, nandoon. Pero first time ko narinig na hindi na si Kuya Ivan yung nag-voice over. Sino ba nag-voice over sa atin ngayon, Ate Tel? Ayun, truly yours sa inyong Ate Tao. Oo. Iba yung boses. Hindi ko na-recognize. Ayun. At Okay. syempre yung ating editor niyan po, ate. Walang iba kundi ang kapatid na Ryan Eunice Glenn Lade. Ayun. Thank you so much po. At syempre sa ating pong iba po pong mga materials din po. At kay Ate Alessa din po natin. Naggumawa din po na iba nating mga ginamit po ngayon ng materials. At speaking of, nako Ate Viela, pag-uusapan natin is quite very interesting talaga. Lalo pa ngayon po Ate Viela na parang fast forward, yung ating pong panahon ay medyo padali ng padali. Kaya kailangan talaga natin na magkaroon din po ng time or rest din po sa ating sarili. So we have to find our inner peace talaga in this busy world talaga, Ate Viel. And speaking of Ate Viel sa ating mga listeners and viewers na gusto pong magbahagi po ng kanila pong saloobin or opinion po about sa ating pong topic for today, don't hesitate po na mag-comment dyan sa ating comment section po. Comment din po kayo dyan po tungkol po sa ating pong topic din po. At we are live. Alam niyo ba kung saan tayo live, Ate Viel, Kuya Evan, Ate Heidi? At live po tayo ngayon sa ating YouTube channel. Kaya mag-stay tuned po kayo dyan sa ating pong channel. At syempre, share at like po yung aming po mga posts po para abot po natin ng ating pong mga kakilala, ating pong mga loved ones at makinig at manood po tayo sa ating programa. And speaking of, ayun na nga, balik tayo sa ating pong topic for today, no? So sa akin naman po kasi, Ate Viel, although na napakarami na mga ginagawa ko sa pang-araw-araw at parang feeling ko ay kayo na ang napapagod sa pinagagawa ko. Pero sa akin na naman po, Ate Viel, is for me, I also do lots of things na talaga, Ate Viel. Kaya kailangan ko ng outline ng mga deadlines ko na gagawin ko sa aking pong works, aking pong part-time, sa aking mga side hustles, at may events sa aking din pong pang-araw-araw na mga activities sa amin din pong tahanan. Siyempre, we set also some time din po, no, para makabanding yung ating pamilya, makabanding yung ating pong mahal sa buhay. So kailangan naka-schedule siya lahat. Oo, schedule talaga siya lahat. Lalo pa pagka marami yung workloads na ginagawa mo. Pero enough for me po, no. Tanungin natin kay Ate Viel po natin. Ikaw ba, Ate Viel? Ano naman sa'yo? Ano naman po for you yung tinatawag po na inner peace po? Ano po yung inner peace for you po, Ate Viel? Kasi syempre, di ba, iba-iba tayo So akin naman is, gusto ko maging busy. Yun yung pang-inner peace ko. Tapos si Ate Viel po natin. Yes po, ate. So of course, we could always rely that on psychological studies. No? Kung ano ba yung sinasabi nilang inner peace. Like, for example, pwede din yung pag knowing yourself or your identity is where you start to discern kung ano ba yung, what are the objectives or opinions of others na you think is right or you think is wrong, di ba, ate? So we have that. Maraming mga studies din about that. But, ate, sa atin naman, syempre may shortcut tayo doon, ate. Sa mga aral na natutunan natin, lalo na sa mga pagsamba, ate, true Christian values, that is what we gain. Especially, pag nandun tayo sa loob ng mga pagsamba natin, pinag-aaral nakikinig natin, at talaga, simula pa lang sa pagsamba ng kabataan. At ngayon na nasa adult na talaga, nandiyan na tayo sa mga pagsamba ng katandaan, mararamdaman talaga natin yung inner peace. Most of all, nararamdaman ko siya, ate, lalo na in a chaotic time, yun nga, busy world, sobrang stressful, tapos papasok ka sa loob ng pagsamba, maririnig mo yung mga teksto, tapos for some reason, lagi mo nararamdaman na yung teksto para sa'yo, ganun siya. Yun yung nakikita ko na inner peace, ate.
especially ng sinasabi na naaaral natin ate na sinasabi doon sa Biblia na huwag kang mabagabag, di ba? Huwag kang matakot. Yes, Diyos, yes, oo. yun talaga ate, doon ko talaga nararamdaman na kahit no matter what I do. Kaya nga ng introduction pa lang natin ngayon ate, kahit anumang aktibidad niya ay gagabayan at proprotektahan ka ng Panginoon Diyos. Yun talaga ate, Yes. on a very day-to-day basis. That is my inner peace. Yes, tama ka dyan ate ha. Sa tulong din na sa ating tagapamahalang pangkalata na kapatid na Eduardo B. Manalo sa kanya pong mga katuwang. Siyempre, ang ating pong pangalawang tagapamahalang pangkalata na kapatid na Angelo Eranio B. Manalo at mga ministro at manggagawa at mga, siyempre, mga may tungkulin po na lagi po nagpapaalala sa atin kung paano natin may tatawid yung ating din po mga pagsubok. Ika nga, di ba? Kung wari, mayroon tayong mga iniisip na at malaking mga problema, syempre, we can also run to our mga ministers para mapayuhan po tayo. At syempre, lagi tayong pinapalalahanan sa atin natin tagapamahalang pangkalahatan na maging positibo sa anuman po yung mga ating pagdadaanan at pagdadaanan pa. Ayun. At syempre, di ba, Ate Viel, Ate Heidi, Kuya Evan, marami pa tayong dapat na ipagpasalamat pa sa ating Panginoon Diyos. Pero bagong lahat, gusto ko munang tanungin, syempre, si Kuya Evan natin. Kuya Evan, how does stress affect emotional health for you po, Kuya Evan? I've had times po where like stress really gets me po. You're there and then suddenly like you have a lot of things on your plate and eventually you sat there like and you just don't do anything po. That shouldn't be the case po for us po. Because usually, like when that happens to me, I usually just pray po, and just bring all my problems and cares to through prayer po. But it does. We should take some time to also make some plans towards fixing that as well po. Going through and because even though we pray, we also need to make plans alongside it so that God can bless our plans po. That's how usually the prayers work, and then. Yes, Paul. So for me, that is usually what I do. I made quite a lot of uses for prayer during university, Paul. But it did help me a lot, Paul. Going through, I was able to pass, Paul. Thanks be to Almighty God, Paul. And then using that, Paul, I'm able to use that to use the skills that I have, Paul, to help. Further on in the duties that I perform in the church po. I also help in the technical support for video streaming po, as a choir member as well po, and using the skills that I have from there po. Being able to perform my duties also helps me achieve inner peace po, because it helps me go through in the worship service, bring all my cares like Ate Viel po as well po. So I think Ate Heidi po, I'd like to ask you one question po. What kind of daily habits do you have that promote calmness po? Yes, Kuya Ivan, thank you for that wonderful question po, Kuya Ivan. For me po, ang nag-promote po sa akin ng calmness po is yung pag-walking po. Yan po yung isang way ko, especially kapag I'm stressed or marami po akong iniisip na hindi ko po alam kung anong gagawin. Pero para sa akin po, kahit maraming ginagawa at maraming mga problema po sa buhay, is posible pa rin tayo magkaroon ng peace of mind. At lagi po natin tandaan na malaking bagay po na ipagkatiwala po natin lahat sa ating Panginoong Diyos sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin po. At lagi ko po talaga tong isinasa puso ko, itong lagi kong napapakinggan tuwing may pagsamba po tayo na kapag inilapit po natin sa Diyos, ang ating mga alalahanin po ay sa pamamagitan ng mga pananalangin o pagpapanata po natin is binibigyan niya tayo ng kapayapaan na makakapagbabantay sa ating puso at isip. Kaya maganda lagi nating pagsikapan na magkaroon ng panahon para sa ating pagpapanata o pagpapanalangin, pagsamba at dahil kapag inuuna natin ang ating kaugnayan sa Diyos is magiging matatag po tayo at payapa tayo kahit maraming problema sa paligid. Kaya sa isang busy mundo, hindi naman natin kayang kontrolin ang lahat ng mangyayari. Kaya lagi natin piliing manatiling malapit po sa ating Panginoon Diyos at magtiwala po sa Kanya.
Wow, very well said, Ate Viel. At syempre, di ba, yun talaga yung pananampalataya natin sa loob ng Iglesia ni Cristo. So, if you wanna know more kung bakit ganun po yung mga sagot po ng mga ate po natin, ay pwede po kayong magsuri ng mga salita ng Diyos na sinasampalatayanan po namin sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Pwede nyo pong reach out yung mga kilala nyo pong kapatid at available naman po yung lahat po namin na kapilya. Worldwide po yan. Ayun. At speaking of, nako, Ate Viel, Ate Heidi, Kuya Evan, meron tayong mga makakasama for today. Not 1, 2, 3, 4, 5. Ayun, napakadami natin for today po. Ate, welcome na po natin yung makakasama natin for today. Hello, hello po, mga yes, Hello po. Good evening po. Hello po. Yes, at dahil dyan, ako, maraming tanong sa inyo si Ate Viel po natin. Saan ba tayo dadako, Ate Viel? Syempre, ate, may nakita ako dito eh, ate. Wala din sa Pampanga North. Hello, Kuya Jello. Please introduce yourself po. Hello, Ate Viel. Long time no see. I hope to see you soon. Ako po ang kapatid ako po si Kuya Mark Angelo Torres po from lokal ng Marisol. Ako po ay kabilang sa kapisan ng Kadiwa, meaning po ng Kadiwa, kapisan ng May Diwang Wagas, mga membro po ng Iglesia ni Cristo na 18 years old and above. Yan po. Yun po, ang mga tungkulin ko po, ako po ay isang mga awit sa aming lokal. Ako din po ay isang kagawad sa PNK, and sa amin naman pong distrito, ako po ay kabilang sa District Multimedia po. Yan lang po. At syempre, narinig ko agad at alam ko, mang-aawit talaga si Kuya Jello natin. Hindi ka talaga makakatakas today, Kuya Jello. Ano ba yung favorite ayon sa original music niya? At pwede bang pasample kami dyan, Kuya? Ayan, talagang na-surprise nga ako ni Ate Viel, ano? Very, very shocking, kumbaga. Pero yeah, ang pinaka-favorite ayon sa original music ko is which is laging pinaperform din namin, yung Ikaw ang Hiling. Napakagandang piece. Alam ni Ate Viel yun. Kahit Yes, sample, no? Yes. Grabe yun. Nagnamula bigla yung mukha ko, yung pisngi ko. Talaga ba? Opo, talaga po talaga. Ay, worth it talaga. Promise. Hintayin nyo lang. Kasi may favorite akong ipina-perform ni Kuya Jello natin. Pero sabi niya, gusto daw niya, ano ba yung gusto niyo i-perform, Kuya? Kahit 2-liners lang. Okay, sige. 2-liners na lang nung Ikaw ang Hiling niya. Yun na lang. Nabigla talaga ako ni Ate Viel. Napakagaling niya. Ayun, no? Paano kasi ang Ikaw ang... Ayun. Ikaw ang hiling sa ating Ama, ikaw lang ang iibigin tuwi na handang magtiis at maghintay at sa tamang panahon, basbas at ibigay. Wow! Yes po. Tama-tama yun kay Kuya Jello. Alam ko narinig natin, sobrang ang lamig talaga ng boses ni Kuya Jello. Pero personally, yung favorite ko na pinaperform ni Kuya Jello talaga is yung Bayani na Pananampalataya. Like, favorite ko talaga. And every time he sings it, lagi ko nakikita yung crowds, ino-open nila yung flashlights nila, tapos medyo dim yung room, talaga nagkakaroon ng wave of light. Sobrang ganda at sobrang inspiring. Ate Viel, di kami naniniwala. Ala. Isa pa daw. Kinakala. Galing yung sing again po. Ang hirap naman po na ito. I can sabi po, I can help you. Pero sa mga nakikinig sa atin, of course, one of the easiest ways to share our faith is through music as well. So you can simply search in any genres that you like, whether it's pop, K-pop, R&B, rock. We all have that here at INC Original Music. Simply search it in YouTube, INC Original Music, or even in Spotify. As one of the members of INC Ambassador of Faith here at F. Manalo, Angeles City, and also a choreographer from the District Music team, I love to listen to music all the time, especially when I'm traveling, because it also promotes my form of creativity and showing and giving the glory to our Lord God. So, yun. Maraming salamat po for that. But Kuya Jello, syempre may tanong tayo for you, Kuya. In a world where it's a busy, busy world, what do you do to find your own inner peace, Kuya?
Yes, napakagandang tanong, no, Ate Viel. In this very, overwhelming world nga, napakadaming nangyayari, personal lives, sa ating bansa, as you may know, uh, lahat nangyayari kumbaga. And it's very overwhelming. But for me, having an inner peace doesn't necessarily mean na mabubuhay ka ng walang problema, kumbaga. It only means that you know where to place your worries, yung mga alalahanin mo sa buhay, kumbaga. Alam na alam mo kung saan ilalagay, ipopwesto, kung ganun, kumbaga ganun. So, for me talaga, whenever I'm overwhelmed, whenever I'm stressed, and yun nga, whenever I'm tired, all I do is I always pray po, to ask guidance, to ask for, strength, courage to face another day. Pero other things that I do as well, to veer off the overwhelmness, no, is, yun nga, I listen to music, I sing, most of the time I sleep. So, madaming makaka-relate dyan. Yes, of Kailangan course. talaga mag-take a rest for a while kapag ka Totoo meron yun. tayong mga stressful moments. At syempre sa ating mga listeners and viewers out there, meron din silang mga opinion about sa ating pong topic for today. Keep on typing po dyan sa ating pong link for today dito sa ating pong Facebook Live po. At syempre babasahin mamaya yan ni Ate Heidi po natin. At syempre magbe-break po muna ang ating programa at ilan pa pong paalala. Kaya stay tuned po dito sa In Connections. Ito ang INC Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan, himpilan ng Iglesia ni Cristo, sumasahimpapawid mula sa Quezon City. Alas 3:31 na ng hapon ang ating oras dito sa Pilipinas at dyan naman sa United Kingdom. Brother Ivan, time check. Yes po, 8:31 a.m. po. Usahay, wala na to damha nga sa ato mga pagpanaw, ado na tay mga mapasagdan, mga butang nga makalimtan, mga butang nga babaliwala. Kung kinsa nagali ang pirming naa para ka nato, sila pa atong makalimtan. Maali, mga unta, nagdakog ice cream. Tara nak. Sa atong dagan sa kinabuhi, daghan ta gustong kabuoton, daghan ta gustong buhaton, apan sa atong pagpaningkamot, unta nga dili nato kalimtan ang mga ginikanan nga nagamping og nagmahal ka nato. Usahay, ang labing bililhon nga regalo nga atong mahatag kanila, dili mahal nga butang, kundi ang atong oras, ang pagpaminaw, ug ang pagpakita nga sila importante sa ato. Salamat, Ma. Samahan niyo kami sa pagsugid sa Visayas. Isang bagong programa na puno ng inspirational stories, kaalaman sa wikang Cebuano, at masarap na pagkain. Tuklasin natin ang kultura ng Central Visayas tuwing araw ng Martes sa 8 hanggang alas 8:30 ng gabi. Huwag palampasin ang programa, maging bahagi ng pagsugid sa Visayas featuring the culture of Visayan people. And we're back dito po sa In Connections, sa mga late tuners, sa mga nakikinig po sa atin sa ating terrestrial broadcast sa DZEM 954. Pwede rin po kaming mapanood. Mag-log on lang po kayo sa inyong mga smart devices, opo, sa inyong mga mobile devices, sa ating Facebook at INC Radio Official, opo. And don't forget to follow us at mag-subscribe po kayo para updated po kayo sa lahat ng mga
latest feed sa mga programs po dito sa INC Radio. Ang pinag-uusapan po natin inner peace in a busy world. Opo, sa panahon po natin ngayon, talagang napakabilis ng takbo ng panahon at dagdag pa yung marami mga nababalitaan po natin na talagang nakakabahala na po yung sitwasyon at sa atin po, sa panig natin ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay ipinagpauna naman na sa atin yan na habang tayo ay narito pa sa mundo, naglalakbay at nakikipamayan. Opo, tandaan natin, hindi ito ang ating tunay na bayan. Kaya ang tinatanaw po natin yung mga pangako ng ating Panginoong Diyos. Kaya anuman yung ating masagupa ng mga suliranin at mga pagsubok, napakalakas ng ating loob. Dahil alam natin, hindi naman natin mag-isa na susolusyonan yan. Nangako ang ating Panginoong Diyos na tayo ay Kanyang tutulungan. Okay, kaya kung nagdaraan man kayo sa mga suliranin at pagsubok, opo, tandaan po natin laging nakaantabay ang ating Panginoong Diyos para tayo ay tulungan, tayo ay alalayan. Ate Heidi, nako, may mga nag-message din sa atin sa ating Facebook Live. Bigyan daan na natin, Ate Heidi. Ako excited na basahin yung mga pagbate at mga opinion po ng ating mga kapatid dito sa ating Facebook Live. Ayan po. Unang-una po, andito po ang ating kapatid na Janet Salvador. A blessed Tuesday po sa inyo mga kapatid. At happy afternoon po sa inyo, Ate Tel, Ate Viel, Ate Chriselle, Ate Herschel at Kuya Ivan. At good afternoon din po to our guests at sa lahat po ng mga ka-In Connections worldwide. At meron ding pagbate ang ating Romel Rosales. Happy afternoon po sa inyo lahat, mga from Rosales family, lokal ng Malibay, distrito ng Makati. At magandang hapon po daw mula kay Orlando Aguado from lokal ng Nuling Extension, distrito ng Sultan Kudarat. At ang ating ka-Emily Rodriguez, good morning, good afternoon, and good evening po to all brethren around the world. At Ate Tel, Ate Viel, Ate Chriselle, Kuya Jay, Kuya Ivan, good afternoon din daw po. At keep safe po daw, sabi ng ating ka-Janet Salvador, ka-Inco sa masamang weather po. At meron pong pahabol ang ating ka-Janet, sabi ko po na nga ba sa umpisa parang boses ni Ate Tel daw ang nag-voice over. At meron din pong pagbate ating kasali sa Mortin. Good day po, Kajay, Ate Chriselle, Ate Cristel, Ate Viel, sa mga online guests po today. Happy Tuesday po. At sabi po ng Patrick Torres, kumanta siya. Pero, tapos, meron din comment po ang ating ka-Aldi Abasolo. Galing naman. At good afternoon po daw kay Ate Heidi. Thank you po, Aka Janet Salvador. At sa mga sumusubaybay pa, mamaya po mga kapatid, pagsisikapan po namin na mabasa pa po ang inyong mga comments po mamaya mga kapatid. Thank you po. Wow. Thank you so much po si Heidi po natin. For now, syempre balikan po muna natin yung ating po mga guests for today. Kuya Yavan, sinong tatawagin mo next? Hello po. Yes po. I think Kuya Angelo Singh managed to bring the sun out po. So yes po. Reminded me of like the ones I like the most po. I think my one is like hide and seek po, and then also what's it called? Solid Faith as well po. Those ones always stick in my mind po. It's always like you always sat there hearing it every day po. But yes po. That's enough from me po. Let's head back. I'd like to see from Central po, Ate RJ po. Ayan, hello po. Good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood po dito ngayon sa In Connections. Ako po niyong Ate RJ mula po sa lokal ng Templo Central, distrito ng Central. At ang aking pong mga tungkulin ay ako po isang mga awit at kabilang din po sa District Multimedia. At syempre po, voluntaryong nagiging host po sa INC Radio sa programang Nagagabay ang Kabataan. Every Saturday po yan at 8 to 9 a.m. Ayan, hello po! Hello po! It's great to have you on the show po. So how are you usually, so you mentioned your choir po.
Do you have any tips for us po that you can use for any calmness po as well? Daily habits po. Come again po, Kuya Ivan. Sorry po. That's Um, okay po. Meron po ba kayong daily habits po na nagpo-promote po ng calmness? Ayun, daily habit na nagpo-promote ng calmness, I think sleeping. Sleeping talaga po, Ako din po. Syempre, opo kasi, as sleep deprived kasi po yan, I work graveyard po kasi. So, ayun, kapag after ng work, syempre tulog po tayo dahil kailangan po yun ng katawan natin. Ayan, alagaan po natin palagi ang ating mga pangangatawan dahil yun po ang ating puhunan sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Pero syempre po, aside from sleeping, ayan, ang lagi po talagang nakakapagpakana po sa akin is yung tuwing pumupunta po ako ng templo or ng gusaling sambahan po natin dito. Kasi, ay po, alam mo yung, the world is parang fast changing po kasi. It's very busy, tapos parang sometimes feeling mo, napapag-iwanan ka. May mga ganun feeling po tayo minsan po eh. And then, ayun, I just wanna say po na having inner peace doesn't always mean na you are happy. Katulad po ng sabi ni Kuya Angela kanina na pag may inner peace ka, hindi naman ibig sabihin na hindi ka na nakakaproblema. So, ayun po, having inner peace is something na you accept that you can be weak sometimes. You can be vulnerable, you can be disappointed, you can be lonely and uncertain about the things that is happening around you. And sometimes you feel na parang walang nangyayari kahit ang dami mo nang ginagawa. Feeling mo kahit ang dami mong ginagawa, hindi ka productive, and that's okay. You can still have inner peace on that. You can be worried with your life and still have inner peace. Kasi parang kahit pa anong mga nangyayari sa buhay mo, you still have to believe na your life has still a meaning. And yun pong mga worries po natin ay naisasantabi po natin syempre sa panahon po ng ating mga pagsamba. Doon po talaga tayo humuhugot ng bagong lakas at tatag po ng ating pananampalataya sa pamamagitan po ng syempre pakikinig po ng mga aral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos na itinuturo po sa ating pagsamba. Sabi nga po natin Viel kanina na may mga panahon na parang sobrang bigat ng nararamdaman mo. Tapos kapag kaandun ka na sa pagsamba, yung mga itinuturo parang natatamaan ka talaga kasi yun yung pinagdadaanan mo ngayon. So yun po, kung ano man po yung daily habits ko na, ang may daily habit man po ako na nagpapakana po talaga sa akin is yung, pag pumupunta po ako ng gusaling sambahan at dumadalo ng mga pagsamba, dumadalo ng mga aktibidad, or naman po mga gawain, at syempre po yung pananalangin po. Yes, very well said, Ate. Of course, lahat talaga tayo, parang, especially, kaya we invite everyone to join us pag makinig lang kayo, magsiyasat din kayo, para ma-feel nyo kung ano yung sinasabi namin, na parang, pag may dalamhati ka, or may hindi ka, may mga karanasan ka na currently pinagdadaanan nyo talaga. When you go to church, pag nagsiyasat kayo, mafe-feel nyo na parang it's speaking to you. So, be open, and lahat sana sa atin talaga maging open when it comes to those circumstances. And also, you get to know the person that you're with, diba? I feel like it's one of the best ways that we could do. When I have a classmates or even acquaintances, tapos even my siblings, pag sinasabi nila namin nasa work sila, their workmates, sasabihin nila na, di ba, Wednesday ngayon or Tuesday ngayon, di ba, araw ng pagsamba nyo, gano'n. Tapos parang to us, we already feel seen, and may mga gano'n type of people that also like sees us, and they know how much we value it, kasi that's where we find our own type of peace, or another form of strength na talaga that helps us push and go forward. And yes, thank you so much for that, Ate RJ. And now, Ate Tel, saan naman po tayo dadako ulit? Yes, punta tayo kay Ate Pearl po natin. Hello, Ate Pearl! Yes po, hello po sa ating lahat. Lalo yan po sa mga sumasubaybay at nakikinig po dito sa INC Radio in Connections. By the way po pala, ako po si Ate Pearl from Lacal ng Antipolo, distrito po ng Rizal. And syempre po, ako po ay isang mga awit, organista at kalihim po
And syempre, isa rin pong district multimedia dito po sa aming distrito. And syempre, ayan na nga, inner peace. Yes, pinag-usapan Yes natin po. ngayon tungkol sa inner peace naman po. Pero eto Ate Pearl ha, syempre nasagot na ng iba yung different din po ng mga katanungan. Ikaw naman po, how can mindfulness help manage emotions naman po Ate Pearl? Yan po. Mindfulness, no, Ate Crystal. Dapat, bago ka gain ng inner peace, syempre, dapat aware ka sa sarili mo. Ano yung mga nagawa natin. Yan, we need to reflect sa mga nagawa natin maghapon or kung ano mga saan nagmula yung mga problems natin, bakit nagkaganito. Ayan. So, dapat aware tayo doon para syempre, kung alam natin kung saan nagmula yung root of all the causes ng mga problems natin, ayan, parang yun yung way na nakaka-gain tayo ng inner peace sa na parang alam natin yung magiging remedy or solution sa mga problems natin. Syempre, pag nasolusyonan na natin yung mga problems natin, doon, mag-gain tayo ng inner peace na tinatawag nila. And syempre, pag inner peace, after the problem, parang wala na. Sa tulong at awa ng ating Panginoong Diyos, parang dahil sa yung nagiging sandalan natin sa lahat ng mga circumstances natin sa buhay. Parang maganda na kaya nagigain natin yun. Parang siya yung nagbibigay ng lunas, siya yung nagbibigay ng paraan or sa anumang kaparaanan na nasusolusyonan natin yung mga problema natin. Kasi mostly naman, kaya tayo walang inner peace dahil sa mga bagabag sa atin, sa mga problema na nararanasan natin. Dahil sa tulong at awa ng ating Panginoong Diyos ay po natin nagigain yung inner peace. Parang siya yung solusyon sa lahat. And yun nga, mindful lang tayo kung ano yung mga dapat nating gawin. Sana yung mga pag-decision natin, syempre mahalaga yon to gain for inner peace na tinatawag nila. Yes. Tama naman din yung sinabi po ni Ate Pearl po natin, which is I truly agree to that one po, no? Kasi nga po, di ba, syempre, pagka tayo po ay nagre-react or nakikipag-usap sa ating pong mga kakilala, sa ating mga neighborhood, or so on and so forth, sa ating mga kaibigan, we have to also practice mindfulness talaga, no? Pagka galit ka, kapag ka masaya ka, kapag ka, ano po yung mga nafe-feel mo, ng mga feelings mo din po, no? Dapat maging mindful din po tayo sa mga sasabihin po natin sa ibang tao. Kasi minsan, we cannot take back pagka galit na galit tayo, tapos bigla tayo magsasabi po ng salita na hindi naman totoo, or mga salita po ng mga nakakasakit po sa tao. Hindi kasi enough yung sorry, di ba? Hindi enough yung sorry na sabihin. Sorry kasi nasabi ko yun dahil masama lang yung loob ko. So, hindi siya enough po, yun, sa ating mga listeners and listeners and viewers. Yes po, Ate Crystal. And yes po, Ate Pearl. Yes po, take away ko lang. Dagdag ko lang, Ate Crystal. Sorry ha. Ayan, gusto ko lang kasi makipagkwentuhan talaga. Syempre, kapag on high emotions tayo on others, parang hindi na kasi natin mababawi kung ano man yung nasabi natin sa kanila, whether it's good or bad. Kasi hindi na natin siya mababawi sa sorry lang. Kasi parang syempre na-hurt na natin sila or ano pa man, ganyan. Syempre, tayo gusto natin inner peace. Syempre, dapat din, pati sa kapwa natin, makapagbigay din tayo ng inner peace. Yes. Kaya tama nga yung sinasabi sa atin, di ba, lagi na sa panahon ng ating makapagsamba, if we have a lot of problems din po, we have to take a break for a while. Then, kailangan natin huminga muna, no? Mag-react sa isang bagay. So, kapag kagalit ka, siguro magbilang ka muna. 1 to 10, magbilang ka muna. Try mo muna i-practice yun bago ka mag-react din po, no? Pag-isipan mo muna, pagka magalit ka pa rin, siguro pwede ka naman mag-response bukas na lang, ipabukas mo na lang yung response mo. Yung medyo hindi na galit yung nasa puso mo, ika nga, di ba? So we have to practice mindfulness. It helps you also manage all your emotion, and it can also change and how you will respond or react to certain din po na mga situation din po. Nako, thank you so much po, Ate Pearl po natin. At sa ating mga listeners and viewers, let's also practice din po awareness din po. Calming ourselves is the key din po
po kapag hindi natin gusto palakihin pa yung mga bagay-bagay. And, nako, Ate Biel, meron pa yata tayong isa pang hindi natawag for Yes, today. ate. Yes, ate, meron naman po mula naman sa Marinduque. Hello, hello po, Ate Liliana. Hello po, Ate Biel, Ate Tel, Kuya Ivan, Ate Heidi, KJ. I am Sister Liliana, mula po sa distrito ng Marinduque, lokal na po. Ako po ay isang nangaawit at of course, district multimedia leader. Ayun, and ate, of course, nag-aaral na po ba kayo, ate, o nagtatrabaho na po? Online, both po. Working and studying. Wow, working student si ate, of course. So, ibig sabihin, ang dami yung responsibilities, ate. Ang dami yung gina-juggle together. Kaya, ate, ano yung one of your way, tinatanong nyo sa kanila, lalo guidance, ate. Ate Biel, medyo nagkakaroon ka po ng technical difficulties. Dahil po, Ate Biel, medyo okay na po yung signal mo. Yes, Ate Biel? Yes, yes. Okay na po ba? Okay na. Yan talaga. Effect na po lang. Yan yan. We're slowly getting there. But my question for Ate Liliana kasi is, what advice do you ask for to your parents, Ate? Or who do you ask advice from? Siyempre po, Ate Biel, una-una na rin po talaga yung parents ko po. Siyempre po, sagot po nila sa akin is, manalangin ka. And yun po yung palagi. Kasi, bilang proud member po ng Iglesia ni Cristo, devotional prayer talaga has an important part in our life po, no? Kasi it gives us time to reflect, express our worries, and seek guidance and comfort. It can also help us reduce feelings of fear or stress. Kasi palagi stress sa work po tsaka sa studies. And ayun po, encouraging din ng trust po and hope and acceptance. Ayun. And lastly, Ate, as someone who's entering that adult phase, what do you do or what do you share with other people to strengthen their faith at the same time, Ate, to seek their own type of peace? What do I do? Siguro po, katulad po kasama po ni Ate Hershel po kasi magkasama po kami dito. Sometimes po, pag nagbabanding po kami, tinry po namin yung minsan po sinabi ni Ate Heidi na mag-walking. Kaya lang po, ang amin po talagang inner peace ay mag-eating, hindi pa walking. Napunta po siya sa eating. Imbis na mag-burn po kami ng calories, nagdagdag po kami. Yes, of course. So, syempre, one of the things that we really do is we eat, no? Especially us in our culture, it's very integral with our culture to have a feast or yung kakain ka. And it helps us bond with other people simply because parang alam mo na with food, with company, parang it helps you know na you're not really alone. And of course, nalalaman din natin sa mga pagsaba natin na you're truly not alone talaga. Yeah. Na meron kang mahihingi ng guidance, mahihingi ng tulong, at alam natin talaga na we will never walk this path alone. Kaya alam natin na no matter what we do, we're always guided and we're always supported by anyone and everyone who loves us. Ayun. And of course, alam ko na meron din tayong new knowledge for today. Kuya Ivan, take it away! Yes po. It's not just us going through stress here. Trees as well po. Let's find out in our Connect Ka Dito po. Connect Ka Dito! Okay po. The Nara tree, the pride and national symbol of the Philippines belonging to the pea family, this massive timber tree is native across Asia and Africa. Its wood is legendary, famed for its deep red and rose hues. The wood is often patterned with striking yellow streaks. It is exceptionally hard, heavy, and boasts a unique grain pattern that few other timbers can match. In fact, the name Nara specifically highlights Pterocarpus indicus, a species celebrated for how beautifully its wood takes a high polish. In the wild, these trees are a sight to behold.
They feature alternate compound leaves and clusters of vibrant orange and yellow flowers that eventually produced winged, one-seeded pods. But perhaps most impressive of all are their trunks, which are anchored by massive roots that flare outward and upward, stretching as high as 15 feet into the air. Known globally by many names, including Padaok, Burmese rosewood, and Andaman redwood, the narrow stands tall as a symbol of strength and natural beauty. Spot. Goes through Wow, stress that's as well great to po. know. Yun pala And keep yun, going. yung Nara. Kaya pala yung Nara yun, reliable na mga woods talaga kapag ginagamit po natin. Tatagal talaga siya ng ilang years talaga. And speaking of, nako, sa atin po mga listeners and viewers, mag-share din po ng iba natin mga kasama for today ng kanila pong activity. Let's start with Kuya Angelo. Kuya Angelo, ano po yung mga aktibidad niyo po dyan sa inyo pong distrito? Hello po. Thank you so much po Ate Cristel, and to all our listeners and viewers po. We would like to invite you to our upcoming in concert po this August 16. We heavily prepared for it po. Very prepared for it months. We've worked months for it po, so we hope to see you there po, mga kapatid and mga listeners and viewers po. And maraming booths. One of the examples will be Kadiwa meet and greet as well. So, meron for other kapisanan or buklod Kadiwa at meet. Wow, that's great to know naman po. Naku, sa mga listeners and viewers natin, dayuhin natin doon sila Kuya Mark Angelo po natin. Naku, thank you so much po Kuya Mark. And speaking of, naku Ate Viel, sino pa bang tatawagin natin? Yes po, ate. So, of course, punta naman tayo kay Ate Pearl. Ate Pearl, ano po ba yung mga aktibidad sa inyong lokal at distrito? Ayun, parang medyo may technical difficulty yata si Ate Pearl. Puntahan muna natin si Ate RJ. At ano yung anong ganap sa inyong lokal at distrito, ate? Ayan po, so recently po nagkaroon ng blood donation activity sa lokal po ng Templo Central. Nagkaroon din po ng evangelical mission or pamamahayag ng mga salita ng Diyos sa lokal po ng Pugad Lawin. And for our CF4 district upcoming activities po ay magkakaroon din po ng blood donation activity ang lokal ng Tandang Sora. Yan po ay gaganapin sa August 15. And of course, patuloy po namin kayong inaanyayahan na dumalo at magsuri po sa pamamagitan ng mga pamamahayag ng mga salita ng Diyos na isinasagawa po sa mga lokal at mga lokal po ng bawat distrito. So yan po ay kadalasang ginagawa tuwing Lunes, Martes at Biyernes po. Kaya ayun po, kung gusto niyo po magsuri sa loob ng Iglesia ni Cristo ay lumapit lang po kayo sa mga kakilala, kaibigan niyo po na kaani po sa Iglesia ni Cristo at pwede niyo pong malaman sa kanila kung ano po yung mga schedule po ng pamamahayag sa kanilang mga lokal po. Ayan, thank you so much po. Thank you so much for that, Ate RJ. And Ate Liliana, ano naman po yung mga aktibidad sa inyo? Ayan, Ate Viol, for our upcoming activities ay tuloy-tuloy pa rin po ang evangelical mission for this week po, August 10 and August 14, 7 p.m. And sasamantalahin ko na rin po, watch us live on INC Radio ni Maropa Adventures, 8 p.m. to 8:30 p.m. po. Thank you po. Thank you so much for that. And nandiyan pa rin po ba si Ate Pearl? Okay, parang medyo nagkaka-technical difficulty pa rin si Ate Pearl. Ate Heidi, anong gano'n sa inyo? Yes po, Ate Viel, thank you po. Pinaghanan po namin ang lalapit po namin Kadiwa CFO Monthly Meetup ngayong Sunday po at kakatapos lang po ng buklod CFO Monthly Meetup po noong last Sunday po at pinaghanan po namin ang nalalapit po naming pamamahayag po at would like to invite sa mga kapatid natin o mga gusto pong magsuri po dito po sa lokal ng Fuentes, distrito ng Lanao. At kung gusto niyo pong magsuri po during sa aming mga pagsamba po, meron po kaming pagsamba during Wednesday, 6:30 p.m. at on Thursday, 5:30 a.m. and 6:30 p.m. And on weekdays po, meron po kaming pagsamba sa 6 p.m. at Sunday, 6 a.m. and 10 a.m. po. At sa pagsamba ng kabataan, during Saturday po, 10 a.m. At babatiin ko na din po ang lahat ng mga kapatid dito sa lokal ng Fuentes, distrito ng Lanao at sa lahat ng mga kapatid sa distrito ng Lanao at sa mga kapatid natin dyan sa distrito ng Bislig, Surigao del Sur at sa aking lolo. Hello po dyan sa aking mga lolo at sa Cebu po. Hello po.
Thank you po, Ate Tel. Hello po. Thank you so much for that, Ate Heidi. Kuya Ivan, what are your activities there, Kuya? Yes po, here in the district of Britain North, Manchester recently conducted a basic car maintenance activity po. They figured out how to take care of their cars properly, checking oil and checking other fluids in the car to make sure it keeps running properly. Here as well, we're continuing our works of propagation here in the district of Britain North as well. We always have Bible studies around here. And if you want to visit us as well, you can visit us here in Newport, Wales at 6 p.m. on a Thursday, and then also 11 a.m. on a Saturday. You can also watch us here in the UK if you don't want to travel. If you don't want to travel, you can still watch us here on INC Radio for Fit and Faithful for the UK Satellite Studio po. Every 5 p.m. British Standard Time. That's 12:01 a.m. Philippine Standard Time po. Yes po. And Ate Tel, ano naman po yung sa inyo, Ate? Yes, Ate Viel, dito naman po sa amin ay magkakaroon pa rin po ng mga pamamahayag ng salita ng Diyos. Lahatin ko na po ha, South Central Mindanao or South Surgeon Satellite Studio po na mga member po, which is ang General Santos City, Coronadal, Sultan Kudarat, North Cotabato, Maguindanao po, ay magkakaroon po ng mga pamamahayag ng salita ng Diyos. Monday, Tuesday, and Friday po yan from 6 p.m. to 7 p.m. po. At inaniyan po namin yung mga karatig po natin ng mga lugar. Sa ating po mga listeners and viewers, po, ano po yung ways po natin on how will we express and how will we also have this kind of peace po sa ating pong busy schedule po na lagi nating tatandaan na maging mabuting tao kanino man at ano pa man yung mga sitwasyon po natin. At bukas, napakaganda ng ating po pag-uusapan. It's all about hashtags and moments, social medias as a tool for change. Diba, Ate Viel? Yes, Ate. And of course, join us again here at INC Radio In Connections every Monday to Friday at 3 p.m. to 4 p.m. Dahil dito sa In Connections, walang left out, lahat belong. Dito sa In Connections, may boses ka. At dito sa In Connections, konektado ka saan man sulok ng mundo. Bye everyone! Thank you po mga kapatid. Shout out kay Ate Ilian Timbang. Naka-tune in pa rin sa atin ha. Hindi bumitiw. Thank you rin sa ating mga Kuya Beck, Kuya Charles, and Kuya Dan. Wag na po kayong bibitiw dahil susunod po ang Balita alas 4.